Isang pinagpalang gabi po na naman sa ating lahat, and welcome pong muli sa atin pong weekend prayer or Friday prayer dito po sa Rema Fields. At kamusta po ang bawat isa? I pray and I believe na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan, knowing mga kapatid na kasama po namin kayo ngayong gabing ito upang tayo po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Kung titignan po natin ang kasalukuyan ay napakarami po talagang mga bagay na halos hindi na natin maipaliwanag at marami na ring mga bagay na lumampas na kung tutusin ay nakapanghihinayang. Amen. Nakapanghihinayang at meron yung mga bagay na nasasabi na lang natin ay sana pala. Amen. At maraming mga nasasayang na mga pagkakataon, mga event na supposedly ay napagbuti. Pero sa glory ng Panginoon ay nandito ka. Kasama ka na patuloy pa rin na bumubuo ng simbahan at bumubuo ng katawan ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsama sa mga gawain. Amen. At ngayon po ay March na at ilang tulog na lang magka-camping na. Amen. And praise God dahil napakabuti ng Panginoon at pinagkaloob niya ang isang lugar para tayo ay makapag-participate, makapag-celebrate na naman po. Celebration, ang term na gustong gamitin ni Kuya Joel every time, nakakasama namin kayo at nakakasama natin ang bawat isa. Mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, it's always a celebration. Amen po. So ayan po mga kapatid, no, napakaganda ng na-share po ngayong linggong ito na gaya po ng nabanggit ay yung mga bagay or tatlong bagay or mga bagay na pag hindi mo nagawa ay hindi ka sasagutin or hindi ka papansinin ng Panginoon. Amen. Alam nyo, ang Diyos ay may requirements eh. May requirements sa pagdinig ng mga hinain. Ayan. At tayo mga Kristiyano kasi mga kapatid, tayo ay nakikipag-communicate sa Panginoon sa napakaraming bagay, napakaraming means. Pero mostly, mga kapatid, ang isang reason ay yung unang-una ay yung asking, yung pagtatanong. At pangalawa ay yung, gaya nga po nabanggit ni Pastor Marvin, ay yung paghingi ng tulong. Alam niyo ba, bakit kaya kapag hindi natin ito nagawa ay kumbaga parang hindi natutupad yung mga gusto o yung mga panalangin natin sa Panginoon, hindi tayo napapansin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos po ay sweet. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, sweet ang Diyos. Siya po ay clingy kung i-check po natin sa English term or sa mga pangkasalukuyang termino po ay clingy. Na ang Diyos ang gusto niyan lagi ay attach sa kanyang mga tupa, sa kanyang mga anak. Amen. At alam niyo mga kapatid, yung asking, unang-una po yung asking, nakakalimutan po ng mga Kristiyano or tayo mga Kristiyano ay madalas nakakalimot or nami-misinterpret natin yung pagtatanong sa Diyos. Kasi minsan, we are asking not to get an answer. Ito po yung tinatawag na rhetorical question. Amen. Rhetorical question meaning we are asking not to receive an answer. Instead, we're just making a point. And normally, mga kapatid, pagka ang tanong natin ay ganun, ito ay it ends up na kumbaga parang may gusto kang sabihin na parang sumbat sa Diyos. Halimbawa mga kapatid, tayo ay humihingi ng tulong. Mostly kasi mga kapatid, ang pag-a-ask or ang pagtatanong sa Diyos ay ito yung para sa mga komplikadong bagay. Amen. Yung mga complex na desisyon sa buhay. Gaya po ng pag-abroad, gaya po ng pag-aasawa, pagtatayo ng business,
kurso na kukunin, pag-aaral o yung paglipat ng bahay, at yung mga pamamaraan or yung mga bagay na it significantly affects our day-to-day life. At alam nyo, yung asking ay nakaka-apekto. Kasi bakit? Minsan tayo po mga Kristiyano, nakakalimutan natin mag-ask sa umpisa. Mag-ask sa umpisa. That's why we ended up na mag-question sa bandang huli. Magkaiba po ang asking sa questioning. Amen? Ang asking po, gaya nga nung sabi ko kanina, dapat sa umpisa ito, we were asking God, Lord, paano? Lord, sino? Alam nyo kung sa English nga po, madalas kasi ang mga Kristiyano, kapag sa dulo na nagtatanong, ang laging question po niyan ay why? W-H-Y. Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ganun? In comparison na supposedly, ang pag-a-ask ng help or pag-a-ask sa Lord ay nasa umpisa. Lord, who? Sino ang gagamitin mo? Or sino ang gaganap? At dahil nga sweet ang Diyos, mga kapatid, normally, ang Diyos mismo ang sasagot na, ako. Ako ang bahala. And then it followed by the question na what? Amen? Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Or sa sitwasyong ito, Panginoon, na ako ay nagpipray or ako ay nalilituhan sa kung ano ba ang gagawin ko sa paglipat ng bahay or pag-abroad. Dapat ang question ay, what? Lord, ano ang gusto mong i-reveal sa akin sa sitwasyong ito? Lord, ano ang gusto mong matutunan ko sa panahong ito? At ito yung mga gustong-gusto ng Panginoon eh. Kung isisipin po natin na all throughout the story of the Bible, mga kapatid, ang Diyos para po siyang one-stop shop. Ayan. Na nasa Kanya na po ang lahat. Imagine mo, na even sa umpisa pa lang, ang Diyos ay isang mathematician, ang Diyos ay isang karpintero, minsan, abogado pa yan na pwede kang kumonsulta na pangangatwiranan ang tama at mali. At alam natin na ang katwiran ng Diyos ay ang tamang katwiran. Even sa panahon ni Moses, mga kapatid, he act as the architect. Imagine niyo, hindi alam ni Moses yung mga sukat, pero ang Diyos ang nag-provide. At gaya po na nabanggit namin ni Pastora Tina kanina, minsan ang Diyos ay isang artist. Kasi imagine mo, hinubog tayo, nakawalis niya. Imagine niyo kung paano magbuo ang Diyos. Kaya kung titingin ka sa katabi mo, napakaganda, napakapogi, napakagwapo. Ganyan ang pagkilos ng Panginoon. And minsan, mga kapatid, we forgot to ask sa umpisa. That's why we always sort out na questioning pagdating sa dulo. Lord, why? Bakit nangyari ito sa akin? Knowing na supposedly, umpisa pa lang, bago natin to ginawa or bago tayo pumunta sa lugar na yan, dapat tayo ay nagtanong, Lord, ano ba ang gagawin ko? Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa ganitong sitwasyon? Alam nyo, napakaraming characters sa Bible, mga kapatid, Even yung mga sikat na mga usual na mga characters, mga kapatid. Even si Job, kung maalala po natin sa kanyang trial, hindi sinagot ng Diyos yung kanyang tanong na why. Instead, ang laging dinidinig ng Diyos na question mula sa ating kanyang mga anak, mga Kristiyano ay, Lord, what's next? Lord, on this situation, ano bang gusto mong i-reveal sa akin? At kung maaalala natin, mga kapatid, paano ba tayo nag-a-ask? Gaya ng sa kay Pastora Josel po, isang
parte po talaga ay the way tayo mag-ask sa Panginoon ay yung pananalangin. Amen? Yung prayer without ceasing, na yung pananalangin na kakausapin natin ng Diyos na kung saan naroroon tayo sa isang lugar. Kung maalala po natin yung previous po nabanggit po natin nung Friday na BS po, Bible Study, ay kung paano ba tinuro ng Panginoong Hesus ang tamang pananalangin or tamang pagtatanong, tamang pag-communicate sa Kanya, which is, kung babasahin natin sa Mateo, napaka-basic na sinabi niya ay pumunta sa isang lugar na kung saan, or pumunta sa closet, sa aparador, sa isang kahon, na kung saan isasarado at kayo mag-uusap ng Panginoon. Pero kung aaralin natin mga kapatid, sinabi niya na dalhin mo ang Panginoon o kausapin mo ang Panginoon sa isang lugar kung saan chambered. At ang chamber, mga kapatid, kung saan mahalaga bagay ang nandun. Kaya kung nais natin magtanong sa Panginoon, mga kapatid, doon tayo, sa puso natin or lugar natin ng Panginoon sa kung saan siya ang number one. Siya ang priority. Wala tayong ibang iisipin. Talaga doon natin makikita ang kaibahan ng asking sa questioning. Kaya kung ikaw tatanungin, mga kapatid, kung ikaw, kapatid, tatanungin, mas gugustuhin ba natin yung salitang buti na lang? O magugustuhin ba natin yung salitang sana pala in comparison sa buti na lang? Kasi kung tayo ay nag-ask prior sa mga malalaking bagay na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, ang magiging testimony natin sa bandang huli ay buti na lang. Pero kung tayo, mga kapatid, nalimutan natin mag-ask sa Panginoon na ano ba, nakalimutan natin yung what and who. Eventually, ang tanong natin sa dulo, Lord, why? Bakit ito nangyari? Pero napaka-sweet ng Panginoon kasi pagtatagumpayin niya ang mga sumusunod sa Kanya, pareho tayong magkaka-testimony. Pero ikaw, kapatid, doon ka ba sa testimony na sana pala? O doon ka sa testimony na buti na lang nagtanong ako sa Diyos? Amen po. Sige po, binibigay ko po kay Pastor Dina. Muli po magandang hapon sa bawat isa sa atin. Ayan. So muli tayo po ay nasa panibagong week na naman po. Amen. At tunay na napakabuti ng Diyos kasi talagang sumasagot siya sa bawat panalangin, sumasagot siya sa bawat bagay na nais natin, no? Amen. At itong shinare sa ating mga kapastoran itong linggo, yung 3 bagay na kung saan pag hindi mo ginawa or pag hindi natin ginawa, hindi tayo sasamahan ng Diyos or pababayaan tayo ng Panginoon. Ang Diyos ba ay nagpapabaya? Ang Diyos ba ay hindi tumutugon? Ang Diyos ba ay sabihin natin nawawalan siya ng pakialam sa isang tao? Alam niyo po, sa totoo lang, kung pahihintulutan natin ang Diyos na maging parte ng buhay natin, kung pahihintulutan natin ang Diyos na makialam sa buhay natin, He is a gentle God, no? Hindi siya basta-basta nanghihimasok unless bibigyan natin siya ng karapatan sa buhay natin. Amen? At yung unang bagay nga po na sinasabi po sa atin is kapag hindi ka nagtanong. Gaya na nabanggit po ni Kuya Joe kanina, ang pagtatanong sa Panginoon ay ginagawa sa simula. Amen? Ito po ay ginagawa sa umpisa. Bago ka gumawa ng desisyon, dapat nagtatanong ka sa Panginoon. Dapat nagtatanong tayo sa Panginoon. Bakit? Ano ang importansya ng pagtatanong natin sa Panginoon? Alam niyo po, ang pagtatanong sa Panginoon ay isang pamamaraan ng pagkakaroon ng wisdom. Amen po? Kapag sinabi pong wisdom, it is the application of knowledge. Amen po? Ang knowledge, it cannot be wisdom unless you act it. Amen? Kung saan, oo, alam mo, pero hanggat hindi mo yan ginagawa at isinasakatuparan, iyan ay hindi magiging wisdom. Amen? Na kung saan, alam niyo po, ang gusto sa atin ng Panginoon, no? Sabi nga po, dapat tayo mga Kristiyano ay carefree, but not careless. Amen? Magkaiba po ang carefree sa careless. Amen? Pag sinabing careless, wala kang pakialam.
Kapag sinabing carefree, maingat ka, pero nandoon na alam mo yung limitasyon, alam mo yung mga bagay na dapat at hindi natin ginagawa. Amen? Alam niyo po, sabi niya po rito sa Jeremiah, no? Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi po niya rito, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Amen? At ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Amen? Sabi niya po, ulitin ko mga kapatid, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Amen? Na kung saan mga kapatid, kung hindi ka magtatanong sa Diyos, kung hindi tayo magtatanong sa Diyos, hindi natin malalaman yung mga bagay na dapat nating gawin. Amen? Alam niyo po, kung makikilala natin ng lubusan ang Panginoon, ang isa sa mga specialty ng Panginoong Jesus ay to make impossible possible. Amen? Na kung saan, sa tingin mo, hindi na siya mangyayari, pero dahil sa nagtanong ka sa Diyos, kung ano ang gagawin, at tinuruan ka niya at magpapamala siya ng mga kamanghamanghang bagay. Amen? Iyon po ang specialty ng Diyos. Amen? Naalala niyo po yung unang miracle na ginawa ni Jesus sa Kanaan, sa kasalan. Amen? Di ba po wala ng alak? Amen? Ngayon may nagtanong sa kanya, saan tayo kukuha ng alak? Wala na. Amen? Tinuruan sila ni Jesus. Kumuha kayo ng mga tubig ng tapayan. Amen? At alam niyo po, from ordinary water, ginawa ni Jesus ang pinaka-special at pinaka-masarap na alak. Amen po? Na kung saan yung imposibleng bagay, ginagawa niyang posible. Amen? Na kung saan, alam niyo po, napakabihira mangyayari, pero dahil sa sumunod tayo sa sinabi ni Jesus, ng Panginoong Jesus, alam niyo po, nagiging posible ang lahat ng bagay. And alam niyo po, sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord. So that means, si Jesus, ang Panginoong Diyos, ang Ama, ang nakakaalam ng bawat plano niya sa atin. Ngayon, kung tayo ay may gagawin sa buhay natin, kanino ba tayo dapat magtanong? Hindi ba mas dapat tayo magtanong sa lubos na nakakaalam ng magagandang plano sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Na kung saan ang Panginoon nakahanda ang magandang plano niya. Ang gagawin mo lang, mga kapatid, ay magtanong. Amen? Ang isang tanong na hindi nasasagot, mga kapatid, ay yung tanong na kailanman ay hindi mo tinanong. Amen? Mas mabuti na, mga kapatid, na sabihin natin, nagtanong ka, sa tingin mo napahiya ka, pero nakuha mo yung sagot, kesa naman na habang buhay kang nag-iisip, kasi hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha yung sagot. Kasi bakit? Pinagdamot ba ng Diyos yung sagot? Hindi. Ayaw lang natin kunin yung sagot. Pero alam niyo po, mga kapatid, madalas tayong mga Kristiyano, hindi na tayo nagtatanong sa Diyos sa dalawang bagay. Una, alam na natin yung sagot. Ayaw lang nating sundin. Pangalawa, ayaw natin marinig yung gusto ng Diyos kasi iba yung laman ng puso natin sa alam mong sasagot ng Diyos. Amen? At nakakalungkot, sabi nga po ni Kuya Joe kanina, ang pangalawang pagkakataon na ikaw ay magtatanong sa Diyos ay kapag tayo ay nagkamali na at ang itatanong na natin sa Diyos, Lord, bakit? Amen? At ang ipapaalala lang sa atin ng Diyos is yung mga pagkakataon na hindi natin nagawang magtanong sa Kanya. Yung mga pagkakataon na hindi natin siya in-include sa mga decision makings natin. Hindi natin siya isinama sa mga bagay na dapat ay mahalaga sa buhay natin. Amen? Kaya tayo nagkakamali kasi hindi tayo nagtatanong. Naniniwala ako, mga kapatid, walang nagtanong na nagkamali sa Diyos. Amen? Kasi ang lahat na isasagot ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban. At hanggat nagtatanong ka sa Diyos, hanggat nagtatanong tayo sa Diyos, ay nandoon yung pagsama niya. Alam niyo po, marami tayong napapansin or madalas napapansin natin, bakit madalas yung mga baguhang Kristiyano, sila pa yung madalas na answered prayer, pero yung mga Kristiyanong matatagal na, sila yung hirap
masagot ang panalangin. Alam niyo po, may nakita po kami isang sikreto doon. Kasi kapag baguhan kang Kristiyano, takot kang magdesisyon sa sarili mo. Kapag baguhan kang Kristiyano, takot kang magdesisyon sa bagay na akala mo hindi mo alam. So, nagtatanong ka sa Diyos. Amen? At yung mga madalas magtanong, sila po yung nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging kampante sa nalalaman natin. Huwag tayong maging kampante sa mga bagay na iniisip nating tama. Amen? Kundi bumase tayo sa kung ano yung isasagot ng Diyos sa bawat katanungan natin. Amen? And yung pangalawa, sabi niya po rito, ang isang bagay na kung saan hindi tayo sasamahan ng Diyos is kapag hindi po tayo humingi ng tulong. Amen? Kung hindi natin kailangan ng tulong, ibig sabihin hindi mo kailangan ng Diyos. Amen? At ang isang bagay na gusto ng Diyos ay tulungan tayo. Amen? Marami ng mga kwento rito sa Biblia na kung saan mga kapatid ay yung mga taong lumapit lang sa Panginoong Hesus, yung mga taong lumapit, humingi ng tulong, sila yung mga nakatanggap ng tulong mula sa Diyos. Amen? Bakit mo tutulungan yung isang taong hindi naman humihingi ng tulong? Amen? Alam niyo po sa Diyos, ang gusto niya, lagi tayo nakadepende sa Kanya. Kasi ang Diyos, hindi po yan nagbibigay ng problema. Amen? Hindi po totoo yung sinasabi natin na hindi ako bibigyan ng Diyos ng problema ang hindi ko kaya. Amen? Isa po ba tayo sa naniniwala na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya? Alam niyo po mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, ang Diyos po kaya ay may problema? Yan. Ang Diyos po ay walang problema, mga kapatid. Diyos po siya eh. Kaya nga po ang ino-offer sa atin ng Diyos ay solusyon sa problema. Ngayon, bakit tayo nag-come up sa kaisipan na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya? Wherein na ang Diyos ay hindi capable na magbigay ng problema. Amen? Dahil ang ino-offer niya ay solusyon sa bawat problema. Ang gagawin lang po natin mga kapatid ay hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen? And proven and tested na po ito mga kapatid, na kung saan kapag binigay natin yung desisyon sa Diyos, kapag binigay natin sa Panginoon yung mga bagay na nagpapabigat ng ating kalooban, no? Silang tumatawag sa Diyos ay makakasumpong. Amen? Sabi po niya sa Matthew, no? Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Humingi at ikay bibigyan. Amen? Na kung saan kailanman hindi nagtaboy ang Diyos. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kailanman hindi niya tayo itataboy. Amen? And yung number 3 mga kapatid, sabi niya po rito, ang magpumilit ng iyong faith. Amen? No? Ang magpumilit ng iyong faith. Alam niyo po mga kapatid, don't make this wrong, no? Na kung saan pwede mo lang ipilit sa Diyos ang lahat ng gusto natin. No. Amen? Hindi lahat ng gusto natin ay pwede nating ipilit sa Diyos. Amen? Ang dapat lang po nating pinipilit sa Diyos ay yung kalooban niya. Amen? Yung kalooban niya. Kapag nakita mo na hindi to pwede, kapag iyang decision na gusto mo ay merong bina-violate na word of God, malinaw na malinaw, hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Kung ipipilit natin yang gusto natin, yang pinag-faith mo na alam mo namang mali, no? Mangyayari pa rin naman. Yun nga lang, ikaw ang magsasuffer sa mga consequences. Ano yung tinutukoy ng Diyos dito na pagpupumilit ng faith mo, mga kapatid? Ang isang halimbawa po rito mga kapatid ay yung babaeng dinudugo, isa sa mga best example po, no? Pinagpilitan niya na siya ay gagaling. Kung kayo po ay tatanong, kalooban ba ng Diyos na gumaling ako? Ang sagot po dyan mga kapatid, kahit hindi mo tanungin ang Diyos, it's a big yes. Iyan ay kalooban ng Diyos. Amen? Iyan ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Dahil sa pamamagitan na kanyang mga latay, magaling na tayo. Amen po? Na kung saan mga kapatid, kahit hindi mo ipilit yan sa Diyos, no? Dumaan ka man sa marami pang araw na makakaramdam ka ng kirot, hapdi, sakit, pero mag-i-stick ka pa rin sa sinabi ng Diyos, magaling na ako. Alam niyo po, mangyayari yung ipipilit natin. Amen po? Kasi bakit iyon ang kalooban ng Diyos? Amen?
Ngunit kung ipipilit natin yung faith na kung saan malinaw naman na hindi siya kalooban ng Diyos, alam niyo po, mangyayari pa rin yan. Yun nga lang, dadaan tayo sa mahirap na daan. No? Isang halimbawa na lang po mga kapatid, no? Hindi ko po kilala ang bawat sa ating nakikinig. Hindi ko rin po alam yung buhay natin, no? Pinagpe-faith mo, pinagpipilitan mo na sabihin natin, gusto mo yung isang babae o isang lalaki, ngunit ito ay may asawa na. Sa tingin niyo po ba ito ay kapag pinilit mo sa Diyos, ay pagbibigyan ng Diyos? Kahit ipilit mo sa Diyos, lumuha ka sa Diyos, kung iyan ay hindi na dapat, hindi yan igagrant ng Lord. Kung ipipilit mo, magkakamali at magkakamali tayo. Amen? Ang mga bagay na pinipilit sa Diyos ay yung mga bagay na kalooban niya. Kagalingan, pagpapala. Amen po? Ano pa po ba yung mga bagay na ino-offer sa atin ng Diyos? Yung wisdom, maging matagumpay ka, maging tayo ay mag-stick sa ministry natin, lumago ang ministry natin, kalooban niya ng Diyos. At isa pang tanong mga kapatid, kalooban ba ng Diyos na ikaw ay makasama ng camping? It's a big yes. Amen. Ngayon, dito natin ipipilit yung faith natin na regardless ano man yung pagdaanan natin, pupunta tayo ng camping. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 18. Basahin ko po sa inyo rito. Sabi niya po rito sa Romans chapter 8 verse 18 na kung saan po pinapakita rito ng Panginoon na kung ipipilit mo yung faith mo ay mangyayari. Sabi niya po rito sa Romans chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Ulitin ko mga kapatid, sabi po niya para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Amen po? Kung ang pagsunod mo sa Diyos, ang pagsunod mo sa Panginoon, mga kapatid, ay nagiging dahilan ng pagkawalan ng mga kaibigan mo, sabi ng Panginoon, yung dinadanas mo ngayon na persecution ay hindi maikukumpara sa kaligayahan na naghihintay sa atin kung tayo ay magpupumilit na manatili sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung ang pagsunod mo sa Diyos ay pagtalikod sa mga pangarap mo. Kung ang pagsunod mo sa Diyos ay pagtalikod sa mga pangarap mo na makamundo, kapatid, ang sabi ng Panginoon, yang mga bagay na binibigay natin alang-alang sa pagsunod natin sa Diyos ay hindi yan nababaliwala. Amen? Na kung saan po, ang sabi po ng Panginoon, sino man mag-iwan sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, sa kanyang pangarap, amen, ay ibabalik yan sa atin ng Diyos na maka-100 ulit. Amen po, maka-100 ulit mga kapatid ang pagbalik sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo ay dumaranas ngayon ng mga bagay na kung saan akala natin parang nahihirapan tayo, amen, alang-alang sa pagsunod natin sa Panginoon. Kung tayo ay dumadanas mga kapatid ng mga bagay na nahihirapan tayo, alam niyo po, ito po sinasabi sa atin ng Panginoon. Mag-stick tayo sa kalooban niya. Mag-stick tayo sa sinasabi ng Diyos. Mag-stick tayo sa kung ano yung mga bagay na sinasabi niya sa buhay natin. Kasi mga kapatid, ang pangako sa atin ng Diyos, kung isasama natin siya sa takbuhin natin ito, itong takbuhin na to, mga kapatid, ay hindi sa atin. Tayo ay mga katiwala lamang. Na kung saan, kung magiging tapat tayo sa pinagtiwala sa atin ng Diyos, amen po. Yung mga pangako ng Diyos ay kailanman hindi malalayo sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, nalalaman ko na marami po tayong pinagdadaanan ngayon. Marami tayong mga struggle. Pero tandaan natin ang sinabi ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 18, yung mga bagay na dinadanas natin ngayon ay hindi maikukumpara sa saya at ligaya na makukuha natin pagdating ng araw. Amen? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Alam niyo po mga kapatid, hindi ka makakarating sa pangatlo kung hindi mo sisimulan sa number 1, ang magtanong. Magtanong tayo sa Diyos. Itong nalalapit na camping mga kapatid, iset mo yung tanong mo sa Diyos. Kung ikaw ay nakakaramdam na may pinagagawa sa iyo ang Diyos,
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, i-equip mo kami. Kung nararamdaman mo na may sinasabi sa iyo ang Diyos, sabihin mo sa Panginoon, Lord, linawin mo sa amin. Amen? Ngayon mga kapatid, kapag nalaman mo na yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, mahirap man ito, sabi niya sa number 2, humingi ka ng tulong. Kasi kung tayo ay hihingi ng tulong sa Diyos, sabi ng Panginoon, siya ang lalaban para sa atin. Ang gagawin lang natin ay kilalanin na siya ang Panginoon. Be still and know that I am God. Sa mga imposibleng bagay na nararanasan natin, doon natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Amen. At ang sabi niya po sa panghuli mga kapatid, no? Ipilit natin yung faith natin. Ipilit mo yung kalooban ng Diyos. Amen po. Malinaw na iyan ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, malinaw din ang tagumpay na nag-aabang sa atin. Amen po. Sige po sa gabi ito mga kapatid, magpuri tayo sa Panginoon, samahan niyo po kami sa pananalangin, anuman yung tanong natin sa Diyos. Ngayon pa lang kapatid, iset na natin yung heart natin ng pagtatanong sa Diyos. Iset na natin yung mga bagay na nais nating malaman at umasa tayo na sasagutin tayo ng Diyos. Hindi lang sa panalangin natin, sa pagbabasa ng Biblia, at maging sa masusunod pa na mga araw na dadaan sa buhay natin, at higit sa lahat, yung malakas na pagkilos ng Diyos sa nalalapit na kampi, sikapin natin na makasama. Amen po. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Taas natin ating mga tinig. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige po, maglambing tayo sa Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay
pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, O Panginoon, salamat sa iyo, O Holy Spirit, salamat sa iyo, O Holy Spirit, Lord, O purihin ka, sa iyo passion na hallelujah, O Panginoon. salamat, salamat. Sa iyong pagkaisina na rin, siya Panginoon. O salamat, o salamat. Purihin ka, o dakila ka, Holy Spirit. Salamat sa iyo, O Panginoon. Dakila ka, Holy Spirit. O Panginoon, salamat o Diyos. Hallelujah. Oh, salamat. Siya mo kay Shin. Siya mo kay Shin. Salamat, salamat. Purihin ka namin, Diyos. Hallelujah. Siya mo kay Shin. Salamat, Panginoon, Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad.
Jesus. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang gabing ito, Panginoon, na muli kami yung pinagsama-sama, Panginoon. Pinangunahan mo ang gawain ito, Panginoon. Lord, sinit namin, tinataas namin, Panginoon, ang bawat isa na lumahok sa gawain mo, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, bansang Pilipinas, Panginoon, 10 ng aming mga leader, Panginoon. Sino rin, Panginoon, aming mga leaders, pastors, district pastors, head pastors, even mga workers, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at patuloy mo ibigay ang desire sa kanila, Panginoon, ako paglingkod sa iyo, Panginoon. At bigay na namin, Panginoon, ang tagkatagumpayan ng darating namin ka, Panginoon. Lord, ikaw ang magpo-provide. Yes, Mga bagay, Panginoon, nakakailanganin sa kapwa Yes, ng Panginoon. Ikaw ang bibigay, Panginoon, ng rason sa bawat isa, Panginoon, upang makasama, Panginoon. Yes, Jesus. Lahat ng gawain ng kaaway, tumahad lang sa katagumpayan ito, winawasak ka namin. Jesus. 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 Lahat ng mga spirito, Panginoon, o mahawak, magapo, puitigil, upang makasama, ang mga Jesus. nais mong makasama, Panginoon. Pinasak ka namin sa pangalan ng Jesus' name. Jesus. Nasiniselihan namin ng banal na dugo mo, Panginoon, at iyayakap namin ang lahat ng mga pangako mo, Panginoon. Jesus. Lahat ng sinabi mo, Panginoon, promises mo, Panginoon, ay magkakatotoo, Panginoon. Kami Yes, ay Lord. mananagumpay, Panginoon. Yes, oh Jesus. Thank you, Lord. I-claim na namin ito, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Pangalan ng Jesus. Jesus. Salamat o Diyos, tunay nga Lord, na salamat o God sa pagkilos, sa pagyakap o God, sa pangungusap mo sa amin sa gabi ito o Lord. Tunay nga Lord, patuloy namin tinatas at pinagkakatiwala sa iyo o Diyos, yung bawat gawain ng simbahan mo o God. Lord, tunay nga o Diyos, na ingatan mo ang bawat manggagawa mo o God, na Lord, na humahayo, Panginoon, nagbo-Bible study o Diyos, at Lord, sa mga kaluluwa na madadala namin sa camping o Lord, ngayon pa lang o Diyos, patuloy mo na silang kausapin o God. Lord, ilagay mo na sa aming mga puso yung mga tanong na dapat namin itanong sa iyo o Diyos, upang Lord, maasam namin, Panginoon, at makamit namin o God yung sagot, Panginoon, sa bawat katanungan namin o God. Lord, tunay o Diyos, pag-alabin mo ang aming mga puso, Panginoon, na patuloy na magsumiksik sa iyo o Diyos, na patuloy o Lord, na magpakumbaba sa iyo o Diyos. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Truly, you will provide all our needs. Not according to our need, but according to your riches, O God. Sa kayamanan mo, hindi mauubos-ubos sa kalangitan, O God. Ibibigay mo yung pagpapala na pinangako mo sa amin, O Diyos. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng maayos na kaisipan, Panginoon, pusong dalisay, Panginoon, na siyang Lord, na patuloy namin ino-offer sa iyo, na punuin mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O God.
Salamat, Lord, patuloy mo, Diyos, na ibigay, Panginoon, yung vision mo, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon, na si Pastor Boy, Panginoon, at Lord, lahat ng mga kapastoran, O God, na siyang tatayo sa harapan upang, Lord, magbahagi ng iyong salita, Panginoon, na mabuting balita, O Diyos. Lord, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, O God, and understanding sa mga nais mong ihayag, Panginoon, sa amin, O God, sa araw ng camping, O Lord. Salamat, O Diyos, maging Lord, sa aming music team, Panginoon, sa aming worship team, O God. Lord, patuloy mo silang anointan, Panginoon, double portion of anointing, Panginoon, as we offer our worship to you, O God. Lord, ilagay mo sa kanilang mga puso, Panginoon, yung awitin, Panginoon, na magbibigay ng kapurihan at karangalan sa iyo, O Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, bigyan mo kami ng sabik na puso, Panginoon. Pusong uhaw sa iyong pagkilos, pusong uhaw sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Ama, sa mga kapatiran namin, O Lord, na dumadanas ng sakit, Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos. We claim, Panginoon, yung kagalingan nila. We claim your promise, O God, na by your stripe we are healed, O God. Lord, kami magaling na, O Diyos. Kami pinalaya mo na, Panginoon, sa tanikala ng sakit. At tunay nga, Lord, na patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya sa pagkamit, Panginoon, ng kagalingan na to, Diyos. Matayuan namin, O God, yung mga pangako mo, O Lord. Tunay nga sinabi mo, Panginoon, sa Romans chapter 8, verse 18, O Lord, yung sakit na nararanasan namin sa mga oras ito ay hindi maikukumpara, Panginoon, sa saya, Panginoon, na dulot mo, Panginoon, pagdating ng panahon. Kaya, Lord, yung pag-asa namin ay sa iyo, O Diyos. Maging, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na dumaranas, Panginoon, ng financial problem, Panginoon, sa oras na to. Lord, salamat sa breakthrough, Panginoon. Tunay nga, Lord, na higit pa kami sa mananagumpay, O Lord. Kaya naman, O Diyos, yung pagpapala na para sa amin ay kiniklaim na namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, lahat ng prayer request, Panginoon, ng bawat kapatiran na isineselyuhan namin ng banal na dugo ni Jesus at inuutusan ng libu-libong anghel na patuloy na makapaglaban sa kalangitan upang dalhin ito sa Ama. O Diyos, salamat, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang Diyos sa pinaglilingkuran namin ay buhay at totoo. Kaya tunay nga, Panginoon, na ang bawat panalangin namin ay tinugon mo na at patuloy na lang kami magpapasalamat at magpupuri sa katagumpayan na binigay mo sa amin. Salamat, salamat, Ama, patuloy ka namin pupurihin, dadakilahin, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa and pagpalain po tayo ng Panginoon. Good night po.